Guys, to my channel. Ito na naman ako dito lang sa bakuran, guys. Marami kang tanim, marami kang maaani na bunga ng iyong mga tanim. Pero mo ang daming bunga ng bitsuelas, panlang kunada te Ilocano. Yan, ang daming bunga. Ayan guys, tingnan mo to. Oh, namungyot. Ang daming bunga. Kaya kung mayroong kang bakuran, magtanim-tanim ka. Ito, ano to parang Mayo kasi tinanim ko ito Mayo. Kaya ngayon lang siya pwedeng kung pwedeng mamitas para mayroong kang maiulam. Kaya parang 5 buwan ata bago mamunga itong 4 na buwan pala bago mamunga itong itong bitsuelas. Ayan guys, oh. Yan. Daming bunga, oh. Tapos namungyot. Dami kasing bulaklak. Kaya ang daming bunga. Ayan. Kaya guys, kung mayroon kang buto-buto, ano ba buto? Ano butil ng ng mga ganitong uring gulay, magtanim ka dyan sa bakuran mo kasi ang mahal ngayon sa palengke ang mga gulay Pero mo kanina napanood ko sa TV, ang talong daw 60 to 160 ang 1 kilo. Biruin mo yan. Pag wala kang pananim, hindi ka na makakakain ng gulay. Pero pag mayroon kang pananim, talagang mabubuhay ka. At saka masustansya pa, presko pa. Presko pa itong mga gulay na to. Kaya maka-inspire guys pag ganito, panoorin nyo ito. Basta buwan ng Mayo, magtanim ka na nito. At saka talagang ganitong buwan din, October, maaari mo na siyang pitasin upang iluto, iulam. Dito sa amin guys, ito ilalaga lang namin kasi ilalaga namin tapos pag naluto na, timpla kami ng bagoong at saka kalamansi, bawang, sibuyas, luya. Ayan, isawsaw namin yan. Pero kung mayroon ka namang karne, ang sarap nito ihalo sa karning baka. Pero hindi kami bumibili ng karning baka kasi walang maibili. Ayan, kaya ang ginagawa namin upang kahit papaano presko pa rin yung inuulam namin galing sa bakuran. Kaya ang ginagawa namin, idungdung, iluto lang, lagyan na lang ng sibuyas at kamatis. Lagyan na lang siya ng panglasa. Ay, masarap na yan guys. Sapat na upang maiulam. Kaya dito sa bukid, talagang masustansya ang mga maiulam, mga pagkain. Biruin mo yan. Kaya ako, hindi ko ipapalit itong bukid ko sa syudad. Kasi wala naman akong sapat na trabaho upang magkaroon kami ng pera. Wala ring sapat na trabaho ng asawa ko upang magkaroon kami ng pera pag pupunta kami dyan sa syudad. Wala rin. Magugutom kami. Pero dito sa bundok guys, basta masikap pagka lang magtanim-tanim, ay nako, talagang mabubuhay ka. Ang dami na ang saya-saya ko nga nung nakita ko ang bunga nito. Ang dami Beruin mo yan. Ako, sus. Kaya yan guys, kayong mga nanonood, ayun, maka-inspire sana manood kayo nitong vlog ko, itong video ko kasi maka-inspire ito, makabigay ba ng ng kaisipan na dapat magtanim tayo. Ayan. Pero dito sa bukid, hindi na kailangan pagsabihan mga tao dito kasi ang sisipag nilang magtanim ano-anong tinatanim nila. Sipag silang magtanim ng mga gulay-gulay. Talaga may garden dito pa nga nanggagaling ang mga kamatis at saka yung yung bagyo beans, yung mga yung anong tawag nun sa Tagalog, yung bagyo beans na yun, dito nang gagaling yung guys, tinatanim ng mga kapitbahay namin, pati kamatis, pati sili na malalaki. Nako, ayan, dito nila tinatanim yan upang maibenta rin sa palengke, upang may maibibili yung may mga pera dyan sa syudad.
Kaya dito sa bundok guys, talagang huwag kang magsawang panuurin ang mga video, mga vlogger na na mga maliliit na magsasaka, kasi ay talagang mabubuhay ang mga taga rito basta mayroon kang konting sakahan. Ay nako, mabubuhay ka. Talagang mabubuhay ka dito guys. Ito nga malunggay nga ito yan malunggay yan. Inakyatan ng bitsuelas. Pero pinabayaan ko lang yan para kahit papaano may sunod siyang aakyatan. Yan, mayroon siyang aakyatan yung bitsuelas na tanim ko, may aakyatan yan. At saka na, kasi pag buwan na ng Abril ay patay na rin ito, hindi na rin, maliban lang kung ulan ng ulan. Ngayon kasi may ulan may bagyo pa nga napanood ko kanina sa TV na may bagyo daw papasok sa Pilipinas. Naku po, sa hindi pa kami hindi pa kami nakagapas guys. Kasi nga hinihintay namin yung mga anak ko, hinihintay kong mga anak kong uuwi dito sa probinsya upang sa gayon may katulungan sila, ang malakas na katulungan ng aming pamilya, yung mga lalaking anak ko. Yun ang malakas na katulungan namin, kaya hinihintay namin yun bago kami magapas ng palay. Yan magapas na yan. Ayan, ang na nga yan ang hinog-hinog na nga yan, Nako, so kaya kailangan na rin kailangan na rin maghanda kami upang ba yung tawag nun, magapas kami upang sa gayon mailigpit namin yung palay. Kasi ulan ng ulan dito guys, hindi nga mabilad yung mga palay na giligilingin namin. Kagiling-giling kami, kaya yun, nadudurog tuloy. Kapag hindi kasi mabilay yung palay, madudurog, kaya kailangan din ng init. Sana iinit. Naku, ang daming bunga ng aking bitsuelas. Naku, ang galing, gadami. Naku, hindi kayang kakainin. Ano ito pag magulang-gulang na to, matured na, matigas na to, kaya lang masarap pa rin guys, kahit na gulang na o matured na itong bitsuelas, masarap pa rin yan guys. Kasi yan ang mga yan, yung buto nito masarap na isawsaw sa kalamansi at buong, kaya yan. Kaya salamat guys sa inyong panunood, kasi ito maka-inspire ito, makabigay ng kaisipan ng mga tao na tulad nandyan sa patad na talagang wala silang pagtaniman, kaya sila bumibili ng mga gulay-gulay. Pero kami dito sa bundok, hindi na namin kailangang bumili kasi marami na kaming tanim. Ayan guys, kaya maraming salamat guys. Ang daming bunga. Sus, maraming salamat sa panunood. Sana panoorin nyo ulit yung mga video ko kahit pa ulit-ulit ganito, pero